Yo, it's a rainy evening, everyone. This is your Commissioner, Kuya Kyle, and I'm here to share more about the draft. Mga tips, no? Tutorial. So, by the way, this Sunday na yung draft natin, 8 PM. Walang mawawala, guys, kasi mararandom yung mga players nyo. Hindi nyo makukuha yung mga gusto nyo, mga players. Though hindi naman talaga guarantee na makukuha nyo yung mga gusto nyong players, pero yung mga top players baka maunahan kayo. Okay, so yan, more about the draft, no? Paano ba yung tamang pagda-draft? Ano ba yung makikita nyo sa app, yung user interface nya pa nag-draft kayo? Makikita nyo doon yung mga ranking, no? X rank, tsaka yung projected average rank, tsaka yung mga stats like points, rebounds, assist, blocks, turnover, 3 points made, field goal, free throw, turnover. So makikita nyo lahat yon. And pwede nyong i-filter yung last year's performance tsaka yung this year's fearless forecast. But based sa mga napapanood ko ng mga analyst, yung mga vloggers, yung X rank talaga yung tinitingnan nila na very accurate. Why? Because it's a mix of the performance last year tsaka yung fearless forecast this year. So i-mix siya. Unlike yung projected forecast, lang siya, fearless forecast lang siya. Okay, so X rank. So since 18 tayo sa league, 18 times 13, yun yung total na players, which is 234 yung madadraft natin for this league, no? 234. Ang dito sa mga tip na binibigay nila is kailangan at least yung top 8 na mga players ninyo na madadraft ninyo are at least nasa kung 8 yan times 18 144, dapat 150 top 150 players ng league yung madadraft nyo. So dapat nandun may mga superstars, may mga star player, may mga starters, at least mga role players na magagaling. Let's say for example, na-draft mo si Wembanyama. Alam mo naman si Wembanyama can provide you points, rebounds, and blocks. Dapat at least yung nasa top 8 mo ng players can complement si Wembanyama. Yung points ni Wembanyama, yung blocks niya, tsaka yung rebounds. Kasi sayang naman kung hindi mo ma-complement yung pinoprovide sa'yo ni Wembanyama. Kasi dun pa lang short 3 stats na yung mo, yung papanalo mo dun sa head-to-head matchup mo. Pero syempre kailangan mo din, titimplahin mo din, kasi baka mamaya minsan yung ma-provide mo, halimbawa pipiliin mo yung player na to kasi it can provide more stats sa blocks, pero pag tinignan mo naman yung ranking niya, X ranking niya, nasa siya, top 300, di ba? So parang sayang naman. Parang halimbawa piliin mo si Bona sa 76ers over si Bam Adebayo, di ba? So parang kahit sabihin mong si Bona mas marami siyang rebounds kay Bam Adebayo, hindi naman yata wise yun, di ba? Parang ganon. So titiplahin mo din, alamin mo ano ba yung role nitong player na to sa team. Minsan kasi maganda yung role niya dun sa team So titignan mo rin yung landscape ng mga teams. Okay? So titignan mo rin yung salary nila. Magkano ba yung, kung may idea ko magkano yung salary nila. Siyempre, the higher the salary, the higher the expectation dun sa player na yon. Para sa trabaho, di ba? The higher your salary, the higher the expectation. Di ba? So since si Michael Porter Jr.
lumipat siya sa Brooklyn Nets, sa isang rebuilding team coming from a championship team na Denver Nuggets. So parang nag-apply siya sa, parang kinuha siya ng isang team, di ba, na kailangan ng help, di ba, developing team. Parang sa kumpanya ganun din. So the higher yung salary niya doon, the higher the expectation niya. Tsaka most likely siya yung ano doon, yung number 1 option sa Brooklyn Nets. So yun, titingnan nyo rin yung landscape ng bawat team. Kasi not always sa superstar nakarely ang pagpanalo nyo. Why? Kasi ang superstar, may-injure yung mga yan dahil overusage. Kaya minsan yung mga superstars, ano yan, pagka mga patapos na yung season, or ano na, or nasa gitna, ipapahinga yung mga yan. Very crucial yung yung usually yung mga week 13 hanggang week 18. Very crucial yan sa standing sa fantasy. So yun, nyo din yun, i-consider nyo din yun. Yung mga the likes nila Jimmy Butler, for example. Jimmy Butler is magaling yan pag towards the end of the season. Pero yung first seasons niyan, o first part ng season, medyo naglo-load management yan, medyo nagre-relax pa yan. Bibigyan kanya mga 10 points, diba, 12 points, ganon. May mga ganong players na naglo-load management sila. Consider nyo din yon. And since nanonood naman kayo ng NBA, somehow kilala nyo yung mga players na yon. So yan, maganda yung mga players that are very consistent. Okay, so yun, first 8 yung superstar, star player, starter. Then yung next 5 yung mga supplementary. Kasi for example, Wembanyama, diba? Ano ba yung mga tingin mo weakness ni Wembanyama? Ako tingin ko 3 points. Though nag-3 points naman si Wembanyama, hindi siya yung kagaya nila Klay Thompson, diba? So yan, i-add mo ngayon yung mga tingin mo weakness niya. Sa 3 points, tingin ko turnover, prone din siya sa turnover kasi high usage siya. Kaya hanap ka ngayon ng mga players that are serviceable pero lesser in turnover. Yung mga, for example, Davion Mitchell, mga ganon. Example lang naman. Yun yung yun yung mga hahanapin mo ng mga players, yung mga serviceable. Okay, so 8 saka 5. 8 yung complementary, 5 yung supplementary. So now, paano naman ngayon pagka yung players tingin mo injured? Let's say for example, si Garland, for example, nakalagay doon INJ, injured siya. Ito-draft mo pa rin ba siya o hindi? Ito-draft mo pa rin siya. Huwag kang matakot mag-draft, especially pag superstar yung player or all-star yung player, kasi hindi naman permanent yan eh. Babasahin mo ngayon yung news. Meron dong news na pag pinitit mo yung player, meron siyang player updates na tinatawag. Titignan mo kung gaano ba katagal yung injury niya. The likes of, for example, Fred VanVleet, for example. Fred VanVleet, na-declare na most likely buong season siya injured. Or si Tyrese Haliburton, or si Jason Tatum, ganon. So sinabi doon, o Damian Lillard, nakalagay doon, most likely the whole season wala sila. So yun, medyo may pushback ka doon kasi nakalagay na doon eh. Yung recovery nila baka next season pa sila. Pero may mga short term injury or out, or nakalagay GTD, nakalagay game time decision. So ibig sabihin, may chance pa rin naman that they will play. So wag kayong magpo-push back doon sa mga ganong status ng mga players. So yun, this coming Sunday, kita-kita tayo sa draft. Walang mawawala para walang mararandom. Yan, let's go!